Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. Happy Saturday. Saturday na. Happy New Year. Isang taon na. Happy Rizal Day. So, December 30 Rizal Day. 130 plus years na. When Rizal wrote the pangalan, Noli Me Tangere, Touch Me Not. And it sparked a revolution, no? Yung Spanish-Filipino Revolution, 1896 yata yun. Okay, matanda na, hindi matandaan yun. So, dapat feeling ninyo, Rizalians. Ngayon, dami-daming basher talaga, dami-daming palpak na saan tayo tumigil? Tuloy ko lang yung thinking process. So, may kwento pala ako. Yung, December 1986 coup, no? 1986 People Power pala. So, alam niyo na yung kwento yung People Power na nandun kami sa Cagayan Valley ako eh. Tapos nun, bumaba ako dito sa Manila, advance party ako. And then, nangyari na nga yung People Power. Tapos nun, balik ako. Doon ko nakilala siya, si General Cañeso. Doon ko nakilala. Yung, nasa vlog lahat yun, nasa vlog yun. Tapos nun, check it out na lang, no? Tapos nun, bumalik na kami sa Cagayan Valley. Doon sa Amulong Cagayan, pumunta doon si Colonel, the late Colonel Tirso Gador, okay. Snappy yun, PNP, PC yun, PC, no? Pero siya ang provincial commander ng Cagayan Valley, no? Tugigaraw, okay. So, kwento-kwento siya na iniikot niya lahat ng kampo. So, napuntahan kami, tapos sinasabi niya, yung recently concluded na EDSA People Power, na gawa ng RAM, na in-initiate ng RAM. Paano ba yun? In-explain nila na it's supposed to be a tradition. So, sabi nila, we want to establish yun yung natatanda ko, establish a martial tradition. Na when every time na merong corrupt na government o yung government is not already serving the people, the military as protectors of the people papasok into the fray. Tapos nun, tigil kayo. And then, we'll bring back order. That was the intent. Kasi nung nasimulan yung People Power na yan, yung first time in history ng armed forces that they went against a sitting president, Ferdinand Marcos. So, excuse me. So, ang doon, ang siste, baka ulitin ang ulitin. So, para hindi maulit na maulit and then hindi maging adventurous yung mga bagong graduate, and as they grow older into the service, parang lang siya, yung trump card, no? Na we want to establish a martial tradition. Whenever the civilian government, the politicians nagaganyan na nagbabangayan, the military comes in to bring order. So, nung panahon ni Cory, sunod-sunod yun. Sunod-sunod yung kudeta. Nakapito no? Nakapito. Pito siyam. Alam ko pito Ang mga maliwanag doon, yung God Save the Queen, 1987 yun. God Save the Queen. Tapos noon, it was supposed to be a surgical strike. Tapos lahat ng komunista nando sa gobyerno, kaya nga God Save the Queen, surgical strike, then kukunin lahat ng left-leaning do sa gobyerno, and then gano'n, and then okay, ra-round up. Tapos pag uwi ni President Cory from Japan, tapos na.
tapos na yung operation. Talagang surgical strike. Ang problema doon, yung isa sa dapat na kasama, si General Ramos, kinanta lahat ng involved. Kinanta lahat eh. Kaya nga, hindi pwede yung, yung pagkaganyan ng military operation, ang daming nakakaalam, mahirap yon. Ang daming chismis, ang daming, lalo na ngayon, may cellphone, nakaw. Mahirap yon. Kaya mas maganda yung military, intact na lang. Intact. General Browner, intact lang kayo. No? It's a matter of naman yan eh. Nasa constitution naman yung duties naman ng armed forces. So, hindi nag-work. Pero natuto noong 89 kasi nagpatayan talaga eh. Ang dami namatay. Yung mga sundalo, talagang duguan. Both sides, no? Lusob yung tora-tora, yung mga ganun ba. Tuwan-tuwa yung classmate ko eh. Binanatan niya yung quarters ng chief of staff. Okay eh. Tuwan-tuwa siya eh, no? At least sinulit niya ba. Yun ang hirap eh. Pagka you have the politicians, no guys, itong dapat niyo eh. Maintindihan niyo. When the politicians created the mess, no? They have created the mess. Tapos nun, ganyanan sila. And then one side of the politicians will command the armed forces. And the other side is getting men from the armed forces. So, meron kang mga general dito na konektado sa government. Dito naman sa ilalim, kinukuha yung mga kernel. Mas malapit sa tao yung mga kernel. Pero na lang, kung yung general talaga, legendary, susunod yung sundalo. Pero, yung ganyan, kung sino mananalo, is a battle. Pagka ganyan yung situation, is a battle for who has the more soldiers, no? Kaya yung mga junior officer, mahalaga sa inyo, hawak nyo talaga yung tao nyo. Hawak nyo yung tao. Tsaka make sure na kayo, alam nyo yung nangyayari para pagka nagkaroon ng order, alam mo kung illegal yung order or tama yung order. So, mas maganda talaga dyan, hindi mag-break up yung chain of command. So, yung marami sa inyo na nagsasuggest ng junta, okay, kaya nakita ko naman sa mga comment section, mag-take over na, o baka troll lang yung iba, no? hinihintay na sabihin ko, sige, kudita na, yung ganun ba? Parang kumuha na ebidensya, sabay dedemanda ako ng gobyerno. Hindi tama yung, ang sa akin, nasa matter of opinion, mali naman talaga yung yung magkukudita ka. Because it's, once na naging nakasanayan mo yung kudeta, nagi na lang yun. Kunyari, si General A, nag-fail siya. Si General B, susubukan niya. That do it better. Better in, over time. Pagka pumasok naman, naging presidente naging head si General A, what makes him so sure na lahat susunod sa kanya? Because everybody wants a piece of the pie. Pwedeng ganun na mangyari. And pwedeng makurap nga lahat. Kaya ayoko nung ganyan eh. Ayoko. Mas maganda pa yung military natin, simple. Kasi nabutan namin ganyan naman na simple. Pero na lang kung talagang tyrant yung gobyerno. Tyrant. Talagang lahat nag-unify. Itong kay BBM, Uniteam. Talagang Uniteam kasi nag-unify yung gobyerno eh. Nag-unify yung tao against the government. kaya kahit ano gawin mo, hindi makakatapos ng term talaga kahit anong gawin mo. Kasi damn if you do, damn if you don't, na sila ngayon, segment of their time in Malacanang. Yun. Yung mga iba, hoping against hope eh. Yung mga vlogger, yung mga troll, yung mga loyal na politicians. Hindi kasi kayo marunong mag-analyze nung, ano ba yung kartada? Mapupusoy ka? Mapupusoy na si BBM, mapupusoy na, First Lady, tsaka si Tambalolong. Ay, nako, naawa ko sa inyo talaga. Naawa ko sa inyo. Because you are so arrogant eh. Si BBM probably is so
sabog, bangag. He's so bangag. Okay, yung pulboronic video, napunta na ako dito. Sa pulboronic video, ilalabas daw. Okay, ilalabas. Ang dami na nagsasabi, merong kopya, merong kopya, merong kopya, merong kopya. Ba't hindi nyo na lang ilabas? Di ba? Ba't hindi nyo? Ano, tinatiming ninyo? O ano? Parang mas stress ng gusto. Talaga daming galit, ano? Gusto nyo ma-stress ng gusto yung bagong taon ng mga to, ano? Ang para sa akin, malinaw pa sa ano ng tubig, sa palangga ng tubig. Hindi na kailangan para ako makapag-decide, hindi ko na kailangan yung video ng pulboronic video ni BBM. Hindi ko na kailangan yon. Because right now, the decision is yung sinasabi ko na ito yung gobyerno, no? Napunta rito. Ito yung gobyerno, deceptive government, full of lies, tapos nun, full of abuses, nananakot siya, ginagamit niya yung Philippine Constitution and existing laws para takutin ang taong bayan or para i-further yung kanilang agenda, which is more money, collection, because with more money, they amass a lot of wealth using taxpayers' money na ayaw nila na resibo, no? Liquidation by certification. That's why they have so much money, they can now buy agencies of government. And then susunod yung agencies kasi bigyan ka ba naman ng million yes ma'am, yes sir, anong gagawin ko? O di ba? Kino-corrupt nila. Okay. So may NPA na collusion sila. Tapos yung abuse nga sa freedom of speech, yung ginawa nila kay Celis at Badoy. Ang sa tingin ko nga, yung Celis, Badoy and SMNI, yun yung yun yung coffin, nail in the coffin. Kasi kung di nyo ginawa yun, BBM et al., kung di nyo ginawa yun, Congress, walang PMA na involved. Walang PMA. Hindi ako ma-involve. Hindi, pakailan ko dyan. Nananahimik ako, masaya na ako sa buhay ko, naglalaba ako, nagluluto kung gusto, o nagpapaligo ng aso, kukuto ng aso, whatever, nanonood lang ako sa TV. Manonood ng sine, senior, libre. Sarap ng buhay retired Tapos yung ibang mga paano ka na-retire? Kapitan ka. At tatanga, no? Bakit? Ano ginawa ko mula nung kapitan ako? Nung umalis ako, kapitan, anong ginawa ko? Hindi ba ako namasukan? Namasukan ako. So, pumasok ako ng private sector, nagtayo pa ako ng business. Ngayon, retired ako. Farming na lang. I don't have that much wealth. I don't have that much, pero happy ako sa buhay ko. Ang one thing I found out sa buhay early on when I was a lieutenant, I have so many millions and I had so many millions actually as a lieutenant. Because ang galing ko mag-isip, no? Sinasabi ko, bili ka ng Ortigas property, sinasabi ko sa kaklase namin, sa class namin, PMA 83, bili tayo 1 million. Chip in tayo lahat do sa retirement natin, utang tayo na 1 million. Bili natin yung Ortigas, 1,000 per square meter. 1,000 meters yung nasa likod ng SM Mega Mall. Yung St. Francis Square, yun. Bili natin, nagja-jogging ako doon. When I was preparing in 1985 para do sa Ranger, US. Jogging ako, tapos nitignan ko. And then, nung naging aide camp ako, that was 86, natanong ako ni General Cañeso, nagkukwento yun Ito, lote. Tapos nun, magkano na lote ngayon dyan? So, sa amin, pag sinabing mong find out ako. So, nakita ko ngayon. Nilagay ko sa graph, nakita ko na 45-degree angle, yung usual na graph ng 1970s, ganyan. Tapos nakita ko, after nung
nung February 86 na revolution, ganyan yung graph. So, yung ganyan, yung normal na taas ng real estate sa atin, yung sumunod, ganyan lang. Masyadong depressed. So, inisip ko, kung gumanda yung takbo, mag-i-intercept to dito. So, ang ganda ng opportunity. Kaya maganda, Ortigas, bilhin natin, sabi ko sa classmate. Siyempre, wala akong masters pa noon. Yung mga may masters, yun yung magagaling magsalita. Ginamitan ako ng mga management terms. Hindi ko maintindihan. Ang alam ko lang, si Burnok, yung nababasa kong comic sa, dun sa pinangpupunas ko ng ng EBAC. Pagkatapos ko, kundi kaya yung saging, natuyo, ang dahon ng saging. Wala akong masyadong alam doon, so mahirap i-defend. Pero sinasabi ko, look, ganito, ganyan, ganyan. Sisi ngayon, magkano ang Ortigas Center? 500,000, 500 million. Sana yung 1 million. Alam niyo ba yung Forbes Park noon, 4,000 lang 4,000 lang. Per square. Ang Ayala Avenue noon, mga 6,000 per square. Ayala, Alabang. Doon nagkatempa akong bumili ron. 600 pesos per square. Okay, 800, mga ganon per square. Okay, balik. So, ang doon, ito tayo sa president, sa BBM government. Ito. So, okay na yung, sige, kinulong nyo si Badoy, si Celis, si Doc Lorraine, saka si Celis. Sinuspindi nyo yung programa ni Duterte, ni Mayor sa gikan sa masa, tsaka yung isa, yung laban para sa laban ng bayan yata, And then yung tinatakot niya ng SMNI, imbestiga. Tapos sinasabi nyo na violating the law, tungkol do sa ownership, etc. And then may ICC, So yung may ikot doon yung news Pero kung titignan mo, right smack in the middle nitong tentacles ng gobyerno, which is a corrupt government, which is yung vindictive government, o kaya yung praning na government. Kasi malayo pa si Sara sa eleksyon ng 2020, parang inisip nila, tatakbo to. Wala nga, hindi nga nagsasabi. So, trabaho lang yung ale. So, right smack in the middle of the tentacles of evil is BP Sara. Yan, BP Sara. The problem, Filipino people, lalo na sa mga Duterte supporters, is the appreciation of the situation BP Sara is in. Ayan, sasakmalin. Pwedeng sakmalin and then ichu-chu-chu-chu and then spit her out. Ganon yon. That's why the Filipino people, kung ang tingin nyo, number 1 rating to si Sara at saka maganda yung number 1 yung agency niya sa rating, the Filipino people will have no recourse but to take Sara out of the tentacles ng current administration where they can do harm and damage to her. Because it's mahirap yung sabihin mong bahala sa buhay niya, yung gano'n, kaya niyang protektahin sarili niya. No, that's a 24-hour na hindi mo alam, baka yung mga kasama mo, pinagpaplanuhan ka na masama. So, you have to take her out. Bago sila sumakmal na gano'n. And then, bring her here, sa ibabaw, so that siya'y sasakmal. Mahirap na mahirap na scenario. How can you bring out Sara Duterte, the Vice President, out, and then lagay mo siya sa pwesto dito sa tuktok where the eagle is flying, and then pwede siya mag-swoop down, and then yun, bird of prey, How can she do that? Okay, so ang daming problema natin. Tapos noon kung titignan mo, yung iba na loyal kay BBM, sinasabi ko, I want to save BBM. I want to save. Gago itong mga itong mga alipores, itong mga trolls niya, tsaka yung mga vlogger niya. Bobo talaga. Atakihin ako. Yung handler nila, tanga rin.
Kasi sasabihin, atakihin mo yan, si Pinoy Survivor, atakihin mo, siraan mo, busitin mo. Hindi nila alam na, nag-ano ko nagtatry ako na, niisip ko nga paano masave yan Kasi maganda rin, makatapos siya ng 2028. Kung ang problema yung First Lady at saka yung si Tambalolong, okay, pwedeng gawa ng paraan kung paano, di ba? Pero may problema Dalawa yung nakikitang problema pangatlo si Sara, no? Si BP Sara. Yung isang problema, yung isipin nyo, for example, ngayon 2023, December, si BBM, ang joke na ngayon, nasaan ang Pangulo? Tapos nun, marami na nagsasabi, pinagbablagan na sila na si First Lady, si Lam at si Lisa Smugs, ang tawag sa kanya, at saka si Tambalolong. Kita mo, wala nang respeto ang taong bayan sa kanila. By name, Lisa Smugs, smuggling. Tapos nun, si Tambalolong, Lolong. Ako, I prefer Tambalolong kaysa sa Tambaloslos. Kasi Tambalolong is a giant na buhaya, the biggest one captured in history, si Lolong. No? Buhaya naman talaga. If you look at the time, it's only 1.5 years ng presidency ni BBM. Kung hahayaan mo siya ngayon na ganyan lang, pag umabot sila ng 2028 para matapos, wow, graduate, no? Wala nang matitira siguro sa mga kalaban nila. Yung mga Duterte, gone. You don't know kung natimbog sila o sinira sila sa taong bayan, galit yung mga tao sa kanila. Gone, talagang lahat ng Duterte, lahat ng threat. Kung meron man politika dyan na umaakyat, wala, gone. Because yung politika nila is to eliminate yung kanilang magiging kompetensya. Tandaan nyo to para sila parang isang monarchy, parang kingdom. Kasi sineset up na kailangan manalo na susunod in power si Romualdez, si Tambalolong. Tapos nun, ang susunod si Sandro. Ganun yung setup. So you have 6 times 3, 18 years. 18 years of their rule. And then probably, dadagdagan pa nila yon. So, yun yung problema. At the end of 2028, yung mga players ngayon na key players sa ating country, baka they're gone. Tapos noon, how much wealth do you think they have amassed by 2028? Which makes them more powerful. It's very dangerous that if they continue on with their power base, ang mangyayari dyan, collect. Ngayon pa lang, may mga nakukurap na sila na mga tao. Maraming corrupted na ng mga vlogger, mga halangang bituka. Marami they can order an agency to suspend yung SMNI na program. Imagine that, without any investigation. Pera talaga sila, ganon. Very powerful. And it has to be stopped. Yan, isang linya yon, isang concern. You, the Filipino people, you, me, tayong lahat, yung bansa natin, cannot and should not allow this administration to continue the rule, continue the regime until they finish in 2028. Kasi ang linaw-linaw nung sa past vlogs ko, sinabi ko, deception, lying, ganon, di ba? So, nakakatakot. And oppressive sila, may injustice, like what happened to si Bantag, tsaka si Tebes. May allegation sa kanila. Bakit tinrial by publicity? Sino ba nag-trial by publicity? Ito na naman tong Congress. No? Kaya nga may
o pati ito sa ano natin, Secretary of Justice, Remulla. So you see, there's a big problem. If we allow this to happen, we will come to that point na wala na tayong pakialam at mas importante, wala tayong laban. Wala tayong laban. Ang pinaka maiisip na lang doon na lusot is yung armed forces or kunyari kami mga retired will fight na talagang ganon. Pero if they have so much money, they can corrupt people. They can corrupt people in the service. Yun yung nakakatakot. Tapos, Duterte's delikado, and then ito, magkama sila ng pera na maano nila, mataguyod nila yung sarili nila. Yung pangatlo, mas dangerous. Would you allow a president, a sitting president na iba sinasabi, allegedly. Ang turo sa amin sa speech, allegedly. Okay, allegedly. Okay. So, na siya ay ng cocaine. Buti sana kung Vicks lang yung sinisingot. Cocaine. Buti kung Vaporub lang yun singot-singot siya, pero cocaine We cannot allow a sitting president na to continue kasi kahit wala tayong ebidensya, kahit wala yung ano na yan, yung video na yan, kahit ganon, ampaw, hindi natin alam papakita yan nila eventually. Pero sa akin nga, I'm making the analysis, I'm making a decision based on what we have. Definitely, ang pinakaano sa akin, di ba meron pang NPA. Ayun, pwede pa lumagpas yung NPA kasi hindi naman papayag yung military na mag-sit down tayo and then ang daming demand, tanggalin mo yung NTFL ka, walang putukan, tapos ambusin nila yung military. Magagalit talaga yung armed forces. Kaya minus point yon sa libro ng armed forces, minus point yon sa BBM administration. Nung tumayo si Sara, sinabi, Mr. President, it is a deal with the devil. Plus point yung kay Sara sa mata ng military. Kaya no worry with the military. Lamang na si Sara. 1 point. Doon sa senaryo na Kasi ayaw na military. Tapos nandiyan pa yung mga retired, mga retarded, mga may rayuma. Nakita si Sara. Buti pa to lumaban kumbaga dalawang grupo na panay armado nag-i-standby lang, lurking lang, tinitignan lang, nagmamasid-masid. Naghihintay lang ng tipping point. Naghihintay lang ng what will be that mangingibabaw na si Eagle, tinanggal dito, pumunta dito, sakmali niya na lahat yan. Ngayon sisiw pa lang. Sisiw pa lang. Baka biglang gumano ng pakpak yun. Ako, yari kayo kay Inday, I think she's ready. Because of all the government agencies, she rate number 1. Imagine, diba? She's ready. She knows what to do. And right now, she has 1.5 years na being with the administration. So she knows the ins and outs, And the father can always help. What am I driving at? What I'm driving at is that I am inclined na tapusin na to. Nakakabuisit buisit na ako. Tapusin na. So, given yung analysis, balikan natin yung sinasabi ko nung after 1986. We want to establish a martial tradition. Military yun. Kabahan kayo doon. Pero, the thing is, the military is not in the business na pagka may gulo, pasok siya. Pagka may gulo, pasok siya ulit. Hindi. Silent ang armed forces. Professional ang armed forces. Lalo ngayon. So, wag niyong binubuyo.
Huwag niyong binubuyo, lalo baka lalong kumampihan doon sa kabila. Yun yung punto. Huwag niyong hayaan niyo lang sila tahimik na mapanganib. So, ang mahalaga sa kanila, buo ang armed forces. Yun yung concern ninyo, buo ang armed forces. So that when things come, when things develop, buo siya na kakampi dito kay BBM o buo siya kakampi dito sa mga Duterte. So it's just a matter of what they think. Pero ako alam ko what they think. Good luck. So hindi naman mapalitan si Browner. Hindi mapalitan. Kasi the moment napalitan si Browner na CS, respected. Para bang sinisipa mo yung pinakamagaling na tao sa armed forces, sipain mo, magalit yung sundalo sa'yo. Magalit. So, again, pagka bopol yung mga yan, palitan si Browner kasi there's a question sa loyalty. Good luck, matutulin sila. So, problemado na sila, praning na sila ang Malacanang. Yung video, yung talk about the drugs, ang dapat sinagot ng Malacanang doon. Magpaano si BBM, magpa drug test. Tapos yun, the problem goes away. Pero ang nangyari, naging tugon ng Malacanang is iniwasan, nag-ibatapik or nagtago. Tapos yung si Smugs, allegedly, sabi nung ibang nagbablog, hinahanap niya kung nasaan yung video. Tanga rin, kasi pagka yung naibigay mo dito, syempre, kokopyahin yun, ang dami na. So ngayon, yun nga, baka hindi nilalabas para magpapapressure. But that's a dangerous game. Kung sino man yung nakikinig, meron kayong kopya, bigay nyo sa akin, ipapakita ko. Ganun lang, ganun kasimple. Baka natatakot na yung mga tao, kasi baka yariin sila. Kung meron kayong video, bigay nyo sa akin, ipasa nyo sa akin, tapos the moment na nakita ko yon na true, ipakita ko. Kasi, again, hindi ko kailangan yung totoong backstory or real story o yung ebidensya. Sa akin, it is enough na pagduktungin ko yung mga dots, lahat panay wami no? Wami, kasi ginawa mo sa SMNI, tapos kala Doc Loren, kay Caselis, yung ICC, patay sila doon. Tapos yung kala Bantag, kala Tebes, kita mo, kung kaya nilang gawin yon sa mga matataas na tao kilala, paano kayo? Simple kang OFW, simple kang Pilipino, pagka napagdiskitan ka, yari ka. Yung ganun ba? Gaya nung kay yung 3-star, Santos sa PNP. Tsaka yung isa doon na si Domingo. Beyond proven, beyond reasonable doubt tayo Pero yung allegations, merong mga nauna yung mga video pinalabas sa public. Ang daling sumira ng karir ng tao. Madaling sumira ng karir. So, tapos yung droga, dumadami. Yun yung problema natin. That's why you cannot, hindi ako makakatulog ng maayos at mahimbing, knowing na yung Pilipinas na ipamamano mo sa mga anak mo at apo mo is in danger of becoming a narco state. Because how can you be assured yung mismong presidente mo may question mark? User. Paano yun? Whether it is true or not, the mere fact na may ugong na ganun, nakakatakot. Nakakatakot yun. And I will not, in all honesty and in the right mind, ewan ko doon sa mga vlogger na mga tonto at mga hindi nyo nakikita na yung Pilipinas, pwede tayo mag-revert back dun sa days nang nagsimula ang Duterte administration, sila Bato,
na nagtutukhang. Worse than that, if you have the leader of the country na gumagamit, whether true or not, it emboldens the thought na yung pinaka-presidente mo ay sumisinghot. The thought of it emboldens yung mga drug lords. Oh, doon ka sa Pilipinas, sumisinghot ng cocaine. Sumisinghot ng cocaine yung presidente na doon, si BBM. Animal yan. What happened? Sinayang nila yung yung magandang simula. Sinayang nila. Pero ganun yun eh. So yung mga loyal kay BBM, ang suggestion ko sa inyo, you save BBM from the embarrassment, from the wrath of the Filipino people. Huwag nyo nang paabutin doon. Another EDSA na maganon. Mas maganda mag-resign si BBM. Mas maganda. And for me, I am withdrawing my support dun sa presidente natin. And effective immediately, I recognize BP Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines now. Effective immediately, I am withdrawing my support kay BBM. Binoto ko si BBM, pero hindi pwede na hayaan na ganyan. Ang nagpapatakbo, asawa, tambaloslos, tambalolong, o kung sino man, tapos siya, praning, siya, hindi mo makita, hindi siya sumasagot sa mga allegations. I'm so sorry, no, BBM. Pero hindi pwedeng sapalarin yung sorry eh. Sorry. Bilib ako sa iyo eh, yung ganun ba? Hindi pwedeng ganun. Pinag-uusapan dito yung future ng bansa. Presidente ka ng Pilipinas, sumisinghot ka ng droga, question mark, yes or no, question mark yun. Pero hindi pwedeng isapalaran na hintayin ko ebidensya. Another day goes by na nagdodroga ka o whatever, it's bad for the country. That's why wala na yung trust and confidence ko. Ako mismo, inaako ko. Wala na akong trust and confidence. Tumahimik kayo mga vlogger, no, na mga troll. Wala na akong trust and confidence kay BBM. So, simula ngayon, BBM man tawag ko, Bongbong Marcos. Mr. Marcos. Mr. Marcos, you cease from being the President of the Republic. And sa tingin ko, it's BP Sara by way of succession. Okay, so, it's not the martial tradition in 1986 na sinasabi sa amin that the armed forces will be there na nangyari noong 1989, withdrawal of support, ginawa ng 2001, sorry, 2000. Kasi 1989 was the learning curve. Nagpatayan talaga. I saw comrades na wasak yung tuhod, nagpilay-pilay na, sayang. Tapos nun, yung iba, namatay nga, iba, tad-tad ng bala sa tiyan niya, yung mga ganun ba. May mga namatay talaga. And because, member ka na isang kampo, member ka ng kabilang kampo. 1989, Cory versus Ram. Cory versus yung kala JPE na grupo. Ako, nasa Ranger Regiment ako, doon ako connected, supposed to be my unit, doon ako dapat. Pero since naka-attach ako sa intelligence, yung General Cañeso, National Intelligence Coordinating Agency, Office of the President, Malacanang, nandun ako. Nung sinasabi ko kay General Cañeso, ano sir, ano stand natin? Eh, sabi niya, huwag tayo sumali. Ino-offer sa kanya yung Chief of Staff. Chief of Staff ba? Hindi, yung government. Kasi retired na siya eh. Maghunta.
Ang sabi ni John Cañas, mahirap yung ganyan. Kasi when they give it to you, they can take it away pag ayaw na sa'yo. Tapos nag-ring a bell sa akin yon. Parang taong bayan. Binigyan ka ng power, BBM, we can take it away. Diba? Pag ayaw na namin. Why? Public office is a public trust. Sure, may constitution tayo. May constitution tayo. Sasabihin nila. Pero kung ginagamit nila yung constitution para hindi sila matanggal sa pwesto, ginagamit nila para isuppress ang taong bayan, ginagamit nila para itago nila yung sarili nilang mga kawalangyaan at mga pagkakriminal nila, kaya hindi mo sila makasuhan kasi legal lahat. Kagaya nung concurrent resolution number 10, legal sila. Pero ninanakawan na tayo, wala mag-explain ng resibo. Hanggang ngayon, wala pa. So, ang ano dyan, ang batas ginagamit pa para takutin ang taong bayan. Anong klaseng gobyerno yun? That's why, ang tao, pagka napisa siya ng napisa, yung sinasabi ko, ganyan, di ba? Napisa na yung tao, at wala nang pupuntahan, ang iisipin na lang niya na yung konstitusyon, yung batas, ginagamit pa laban sa kanya. Ang idea do sa constitution, mga kabagang, yung mga kabrigada, is that may mataas pa sa constitution. Yung sinasabi ko sa inyo noon, pati sa interview ba, people of the Philippines ratified the Constitution. So, huwag kayong papayag na gagamitan kayo ng bolatik na salita na kahit sinong lawyer o judge o politiko na you are violating the Constitution. Lalo na kung milyon kayo. Ilang milyon ang nagra-ratify sa Constitution. The Filipino people can overturn the Constitution, whatever is stated there, because at the spur of the moment, sinasabi ng tao, ito ang gusto namin. We seek redress by exercising our sovereign will. Sa preamble, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty. Diba? And all the ek-ek na sumunod doon, and all the articles, and then biglang nakalagay doon, Presidente ng Pilipinas, na pwede siya matanggal by impeachment. Impeachment. Ang problema, yung impeachment is a numbers game. Kontrolado mo yung Senado at saka yung Congress, paano ka matatanggal? Pero at the same time, si Sara Duterte na hindi nila kaalyado, seemingly now, pwede nilang tanggalin because sa numbers game, lahat sila boto tanggal si Sara Duterte. Diba? Venus flytrap o yung octopus na pagka nahawakan ka ganyan, kakainin ka na lang. That's why you have to protect Sara. When you protect Sara, you protect the father. When you protect them, you protect the country. You protect everyone. So the equation is you take down, you take BBM out of the equation by withdrawal of support. Hindi na kita kinikilalang presidente, which automatically BP Sara, by succession in the same Constitution, she goes up the ladder and becomes the President of the Republic. Very peaceful. Yung mag-attempt dyan na guluhin, the armed forces will come in. But the thing is, people who believe that may clear and present danger na yung presidente ninyo, hindi nyo pa nire-renounce. Ako, hindi ko na presidente. Sara Duterte na yung presidente ko Yung presidente ninyo ay nagdudurog
hindi ma-explain na pupuyat ngayon sila kasi baka lumitaw nga yung video kung totoo, lalong yari sila. Di ba? Anong gusto nyo? Magkagulo pa nun? Hindi, ako. Ngayon pa lang, withdrawal ako ng support na because kitang-kita na something is wrong with this administration, nawala na yung trust ko sa kanila. And I have the power as a citizen of the Republic, nag-iisa nga lang ako. Pero it would be a different story kung nadagdagan ng isa. Uy, milyon na. And then so on. Walang magawa silang lahat. Because the Constitution was ratified by the Filipino people and the Filipino people can speak out and claim yung destiny nila, yung future nila, and yung sovereign will nila. If ayaw na kay BBM because in question, Sara becomes president. Yun yung ano. So, meron ba ako nakaligtaan? Military men, PMAers, in the service and active and retarded. So, given yung situation natin ngayon, you weigh it, no? And then when we are confronted with a dilemma, whether what you're going to do is honorable or not, or what that person is doing is honorable or not, you test the two basic questions. You apply the two basic questions. BBM, did you intend to deceive the Filipino people? Yes or no? Yes. Campaign ka. Ano sinasabi mo? We do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us. Tayo yung magto-tolerate o hindi magto-tolerate. So in this case, did you intend to deceive the Filipino people? It's a glaring yes ang sagot. Why? Because kung titignan nyo yung past 1.5 years, plus yung campaign, ano sabi niya? ICC, bisita lang. Tourist lang. Ano ngayon yung ICC? Na hindi na tayo member, papasok, titirahin si Duterte. Anong klase yun? Di ba? Si Sara, Uniteam. Tapos ngayon, tinira si Sara, nasaan siya? Anong klaseng tao ang tawag doon? Manggagamit. Ginamit mo yung popularidad ng Vice President mo, hindi siya tumakbo para wala kang kompetensya, pinahiram sa iyo yung botante, nanalo ka, naging presidente ka, and then you dump her. What kind of a person is that? Manggagamit. What kind of a person is yung nagsinungaling ka? Nagsisinungaling ka eh. Sinabi mo ganito. Hindi yan papasok. Kung pumasok yan, ano lang. Sinabi mo yung foreign policy, hindi yung US. Hindi yung US, wala. Anong ginawa mo? Ayan na, may additional bases na. May EDCA na. Maraming pros and cons yung laro dyan sa China na yan, West Philippine Sea, US bases, no, EDCA. And remember, yung EDCA mag-expire next year by June something, no, June 25 yata. So, problem. So, anong klaseng, yon, nagsisinungaling ka na, nang gagamit ka pa ng tao, si Vic Rodriguez, di ko alam yung kwento bakit tinanggal no? Imagine, halos sip-sipin yung ano mo, yung quit mo, yung talagang kahit saan sortie kasama, tapos biglang tanggalin mo, sana man lang, ano yun? Yung mga, you see, attorney tricks, kinuha niyo yung tao, nananahimik, biglang tanggalin nyo, di ba? Ang daming red flag kung titignan mo, analyzing it now, ang daming red flag. Kaya, anong klase yung tao na matapos mong gamitin, ayun, manggagamit, matapos mong pakinabangan, pipitikin mo. Tama ba yung maganda bang klaseng tao yun? Anong klaseng tao na yung Duterte na tatay, pinalibing yung ama mo, 5 presidente nakaraan, na walang nagawa. Samantalang Duterte spent his political capital and yung tibay niya, yung tigas niya. Sino mang reklamo? Tapusin na natin to, libing. Libing ang Panambayani
full honors pa. Tapos nun, titirahin mo ngayon sa ICC. Wala kang utang na loob. So, lumalabas itong presidente ko, ninyo pala, ninyo, tapos na kami. Yung presidente ninyo, walang kwentang tao. Tatakbo ka, papaubaya mo sa ibang tao yung pagiging presidente. So, kawawang Pilipinas. Iba nagpapatakbo, ang binoto ninyo, si Bongbong, tapos nun, ang nagpapamalakad, First Lady, tsaka si Tambalolong. Paano yun? Tapos, nagdodroga? Question mark. Malalagay tayo sa langanin. Paano kung ganyan, biglang may namatay, biglang may earthquake? Nasaan yung presidente? Naka-attend ng party. Pag may enkwentro nasaan ang presidente? Paano kunyaring may West Philippines Sea nagkaroon ng bakbakan? Nasaan ang presidente? Hindi pwede. Hindi pwede nating ialay yung pasensya, yung konting tiwala, at may nagagawa naman. Yung ganun ba? Pagkaawaan natin, bigyan natin ng second chance. Pwede natin sigurong bigyan ng second chance kung mababa yung pwesto. Pwede pa Kongreso, pwede pa Senate, second chance. Pero yung presidente ka ng Pilipinas, Supreme Commander ka. Hindi ka pwedeng gaganon-ganon. Kaya nga, mas mabigat yung responsibilidad ng presidente, kaya dapat mas mabigat ang expectation ng tao, mas mahigpit tayo. Kasi yung future ng bansa at ng buong katauhan ng Pilipino nakadepende sa isang tao na yan. Diba? Nakadepende sa kanya. Kahit may busy siya, spare tayo yung busy. Yun yung sistema natin. That's why, the question lang is, did I intend to deceive? Yes. Did I intend to take undue advantage over the Filipinos? Again, yes. So, this guy is not honorable. AFP, mga retired na mga mayor, he is not honorable. Because may isa siyang sinabi, takbo akong presidente, boto niyo ako, sama-sama babangon tayo muli. Nasaan yung presidente? Nawawala nga, tayo bumabangon. Ngayon, lumulubog yung barko mo, nasaan yung kapitan? Pinagtatalunan nga namin ng misis ko nagkukwentuhan kami. Lumulubog yung barko kasi nandun tayo lahat, no? Substandard, may pinatche doon na butas. Sabi ni Sas, nandun din sa barko si Sas, paano di magkakaloko-loko yan, kinurakot yung pera. Yun nasabi ni Sas, kinurakot yung pera, ganyan, niloloko lang tayo. Sabi naman ni Marlica, nandun din sa barko. Nasaan yung kapitan? Nandun, sumisinghot. Binibidyohan niya. Ay, naku, Pilipinas. Tapos, nandyan lahat ng vlogger. So, paano? Nasaan ang Pangulo? Ako, ang tanong ko, nasaan yung pangalawang Pangulo? Step up, save the country. Save the boat. And we will support you. Madam President, ano ang pwede mong gawin? Ano ang kailangan naming gawin? Suporta kami sa iyo. You want to declare a revolutionary government? That's your call. You're the president now. You want to abolish Senate? That's your call. You are the president now, as far as I'm concerned. But if other Pinoy survivors in this channel and other people from all walks of life, all Filipinos, Luzon, Visayas, Mindanao, global Pinoys, OFW, follow suit and then inangkin nila yung sinasabi ko na we have lost our trust and confidence and we are
announcing our yung withdrawal of support dun sa kay BBM, then you automatically become the president since it's stated in the Constitution. Now, yung mga wise guys dyan, mga lawyer, mga iba dyan, dilawan, lawyer, mga expert, sasabihin sa inyo, that's illegal, that's illegal. Stupid. What could be so illegal when the people of the Philippines, so decide, 32 million yung boto ni Inday Sare. When the 32 million Filipinos so decide, we are declaring that we are withdrawing our support and we do not recognize BBM as the president. Sara is our president. Ganun kasimple. May nakalagay sa konstitusyon na kailangan lang siya, impeachment. Marunong pa kayo sa taong bayan. Sinabi na nga ng tao Sabi ko na nga yung logic Yung constitution is a piece of paper unless ratified by the Filipino people. We, the sovereign Filipino people, nagbigay buhay at spirito sa Constitution. Now everybody follows the Constitution and all laws in the land emanating from the Constitution. And this government, this legislation coming na dapat consistent with the Constitution. At that moment, tonight, or today, Rizal Day, everybody feels, ang gising mo, wow, I feel like a Rizal. I feel like a Rizal. Happy New Year! Rizal, ano ba magagawa ni Rizal? Peaceful transition. Yun ang gusto ko, yung by use of my pen. Ano na ngayon? Internet na, SOCMED na. So, withdrawal of support. Millions of Filipinos. Talo Constitution because it is the sovereign will of the people. BBM administration et al. Sorry, pero panay bobo yung kasama nyo Panay bobo yung kasama nyo. Because how can you suppress the Filipino people? They're now going out. Ayaw na nila Galit na. So, ang hope ko, si President Sara will do better. You cleanse this country. Tutulungan ka namin, di lang ikaw. Tutulungan ka namin. Alam mo, nag-iisa, hayaan natin nag-iisa. Hindi. Tulungan natin that in our generation, with a presidency of Sara for 4 years and then another 6 years, that's 10 years. Maybe the Philippines will be a Singapore. Yun sa akin. But if we allow the current situation doing nothing, bahala kayo sa buhay nyo. Ako, matanda na ako, retirado na ako, I can do anything. Sabi ko sa inyo, regalo ko sa inyo itong huling buhay ko, regalo ko sa inyo itong Christmas at New Year. Inisip ko, why not withdraw my support kay BBM? And maybe kayo, aangkinin nyo rin yon. So that yung lilitaw, yung sovereign will of the people, mas mataas doon sa Constitution. Okay? So, yun yung meron ba akong hindi na And, yung nangyari doong panahon ni ERAP na withdrawal of support, hindi ko na ikwento. Bago nangyari yon, nagkaroon ng withdrawal of support yung taong bayan kay ERAP. Ang ganda, di ba? Hindi lang na-pronounce. Ngayon sinasabi ko sa inyo, when the impeachment proceedings, when they were asking for the second envelope, napubuksan yung laman ng second envelope, yung mga kakampi ni ERAP na mga senator, sinasalag. Hindi pwede buksan yan, ganyan. You see, ginagamit yung batas, lahat ng batas, para to your advantage. Di ba? So, nagalit yung tao, they went to the streets, people power too,
people power too, and then walang yung military, nakita nila mas marami natong indignation ng tao, withdrawal of support. So tayo, withdrawal of support kay ako, withdrawal of support kay BBM. Sara becomes my president, di ba? Yun yung ano ko. Okay, yung sa manifesto may sabihin nyo lang doon sa comment section sa dito pagka pinost ko to kung ano kayo magsa-sign. The manifesto is a withdrawal of support. In the summary, withdrawal of support, no? Okay, basahin ko sa yung manifesto, pakinggan nyo na lang, malapit na yung time eh. Then you indicate your name if you want to, para pagka pin-read out ko to, kasama na yung pangalan nyo as one of the, wag yung bibigay yung signature nyo mismo. Sabihin nyo lang, I sign, tapos pangalan nyo, and kung OFW, probinsya nyo, country, o kaya kung retired kayo military man, sabihin nyo lang na ano kayo, kung ano ranko nyo, tsaka, hindi naman na kailangan ranko, sabihin nyo lang na ano, kung army o whatever. But kung ano yung gusto nyo ilagay, at ano yung profession nyo. Manifesto ng taong bayan, I have 3 minutes. Para sagipin ang inang bayan, I still have to look kung kailangan pa itong yan, i-correct, ano. When the government, I just want you to know, na yung ano niya, yung laman niya. When the government we installed takes a path of oppression, suppression of truth, justice, our basic rights, our freedom of expression. When the government cultivates a culture of corruption, deception, coercion, and colludes with the enemies of the state. When government officials use existing laws to protect themselves from prosecution or to sow fear, takot tayo, amongst our citizens. Kakasuhan na nga raw yung mga vlogger daw eh. When the government puts in peril our democratic processes and the future of our country, we, the Filipino people, voice out in the loudest terms our grievances, point out the wrongs we see, seek transparency and accountability in the disbursement and liquidation of government funds, demand justice for the oppressed, and we strongly demand better governance. And when our demands fall into deaf ears, are met with arrogance and abuse of power, when we develop the feeling of hopelessness, wala ng pag-asa, tayo, betrayal of public officials, tinatarantado tayo, and the uncertainty of our future, delikado tayo, nagdodroga yung presidente, question mark, at magpapayama silang lahat. We seek redress by exercising our sovereign will. That we, the Filipino people, effective immediately withdraw support for the President Ferdinand E. Marcos Jr. for betrayal of public trust. And we recognize BP Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines by way of succession pursuant to Section 8, Article 7 of the 1987 Constitution. In God we trust. I sign. So, ayun, ipopost ko yung gusto pumirma kayo. Kung ayaw nyo, wag, walang pilitan yan. Nung troll, pirma na rin kayo. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless the Philippines. Itong regalo ko sa inyo. Tignan ko kung mare-retouch pa. Pero basically, you know the thought. You say, I sign. And then you put your name dito sa comment section. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. My gift to you, God bless everyone. God bless the Philippines. Happy New Year. Bye.